Isang nakabibinging tunog ng humaharurot na gulong sa aspalto ang pumunit sa payapang hapon ng Tagaytay. Mula sa bintana ng kanyang maliit na coffee shop, ang kapihan sa ulap, natigilan si Alena Reyes. Binitawan niya ang basahang hawak at ang mga mata niya ay napako sa kalsada. Isang mamahaling itim na sasakyan ang nawalan ng kontrol. Umikot at dire-diretsyong tinutumbok ang isang maliit na batang lalaki na nakatayo sa gitna ng daan, tila natulala sa takot. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging umiral ay ang instinktong nag-utos sa kanyang mga paa na kumilos. Itinulak niya ang pinto ng coffee shop at tumakbo ng buong bilis. Ang mundo ay tila bumagal. Narinig niya ang sigawan ng ilang tao sa paligid, ang busina ng ibang sasakyan, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng bata, malalaki, bilog, at puno ng sindak. Sa huling segundo, bago pa man tumama ang sasakyan, inihagis ni Alena ang kanyang sarili. Niyakap niya ang maliit at nanginginig na katawan ng bata at gumulong sila papalayo sa panganib. Bumagsak sila sa damuhan sa gilid ng kalsada. Ang malakas na pagtama ng kanyang siko at balakang sa lupa ay nagdulot ng matinding sakit, pero hindi niya iyon ininda. Ang tanging mahalaga ay ang batang lalaki sa kanyang mga bisig. Mahigpit ang yakap niya rito. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng maliit nitong puso sa kanyang dibdib. Amoy ng nasunog na goma at alikabok ang pumuno sa hangin. "Okay ka lang ba? Bata, okay ka lang?" tanong ni Alena. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan niyang inilayo ang bata para suriin ito. May ilang galo sa braso at isang maliit na sugat sa noo. Pero bukod doon ay mukhang wala namang malubha. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling blangko, nakatitig sa kawalan. "Anong pangalan mo?" marahang tanong ni Alena. Umiling lang ang bata. Bigla, ang mga mata nito ay napuno ng luha at nagsimula itong humagulgol ng walang tunog. Isang klase ng pag-iyak na tila nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa. Isang pag-iyak na puno ng pagkalito at takot. Naramdaman ni Alena ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Niyakap niya muli ang bata, hinahaplos ang likod nito. "Shh! Tahan na! Ligtas ka na! Nandito na ako!" Dinala niya ang bata sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa emergency room, hindi niya binitawan ang kamay nito. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng kama habang ginagamot ng nurse ang mga sugat ng bata. Napakaliit ng mga kamay nito sa loob ng palad niya. Maputi ang balat, malinis ang mga kuko, at maayos ang suot nitong damit. Halatang hindi ito isang batang kalye. Sino kaya ang mga magulang niya? Nasaan sila? Bakit mag-isa lang siya sa kalsada? Pagkatapos ng ilang pagsusuri, kinausap ng doktor si Alena. "Wala namang malubhang pinsala sa katawan niya, ma'am," sabi ng doktor. Pero dahil sa lakas ng pagkabigla, mukhang nagkaroon siya ng temporary amnesia. Hindi niya maalala ang pangalan niya o kung saan siya nakatira. Parang piniga ang puso ni Alena. Kawawang bata. "Anong gagawin natin, Doc? I-admit muna natin siya for observation. Nag-file na rin kami ng report sa pulisya. Siguradong may magulang na naghahanap sa kanya ngayon." Tumango si Alena. Pero sa loob-loob niya, may parte sa kanya na ayaw mahiwalay sa bata. Ang pagdating nito, kahit sa gitna ng kapahamakan, ay tila pumuno
sa isang espasyo sa kanyang puso na matagal nang bakante. Isang espasyo na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 5 taon. Nang makatulog na ang bata dahil sa pagod at sa gagamot, maingat na inayos ni Alena ang kumot nito. Doon niya napansin ang isang bagay na kumikinang sa leeg nito. Isang silver na locket. Medyo luma na at may mga gasgas pero halatang mamahalin. Dahan-dahan para hindi magising ang bata, kinuha niya ito. Marahil may litrato sa loob. Marahil ito na ang sagot sa kung sino siya. Nag-alinlangan siya sandali. Pakiramdam niya ay nilalabag niya ang pagiging pribado ng bata. Pero mas malakas ang pagnanais niyang matulungan ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang maliit na trangka ng locket. Nang bumukas ito, hindi litrato ang laman. Isang salita na nakaukit ng pino sa loob ng pilak. P-A-L. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa apelyidong iyon. Isang apelyido na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang apelyido na katumbas ng pangako, ng pangarap, ng pinakamatinding sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Imperial, hindi maaari. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit? Bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Napatingin siya sa natutulog na mukha ng bata. Ngayon niya lang napansin. Ang hugis ng mga kilay. Ang kurba ng mga labi. Mayroong pamilyaridad sa mga ito. Isang pamilyaridad na kinikilabutan niyang aminin. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang kahapon na akala niya ay tuluyan na niyang natakasan ay heto, bumabalik. At ang multo nito ay nasa anyo ng isang inosenteng bata na may locket sa kanyang leeg. Sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City, ang mundo ni Marco Imperial ay gawa sa salamin, bakal, at malamig na ambisyon. Mula sa kanyang silya sa dulo ng mahabang conference table, tiningnan niya ang mga miyembro ng board ng Imperial Holdings. Walang emosyon ang kanyang mukha, isang perpektong maskara ng kapangyarihan na hinubog ng maraming taon. Ang kanyang boses ay kalmado at may bigat. Bawat salita ay isang utos na walang sinuman ang nangahas na suwayin. The proposal is rejected. The numbers are not viable. Next agenda. Isang mabilis na pag-aalboroto ang dumaan sa silid, pero kasing bilis din itong nawala. Walang tumutol, walang nagtanong. Ang salita ni Marco, Imperial, ay batas. Nang matapos ang pulong, isa-isang nagsilabasan ang mga board members, hanggang sa 2 na lang ang natira sa loob ng malawak na silid. Si Marco at ang kanyang ina, si Doña Victoria Imperial. Hindi tulad ng iba, si Doña Victoria ay hindi natinag sa lamig na ibinubuga ng kanyang anak. Umupo siyang diretso. Ang kanyang postura ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Siya ang matriarch ng pamilyang Imperial, isang babaeng sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Marco, simula niya. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. Hanggang kailan mo ipagpapalinliban ang pagpili ng mapapangasawa? The board is getting anxious.
Kailangan ng pamilyang ito ng isang tagapagmana. Hindi lumingon si Marco. Nakatanaw lang siya sa bintana sa mga gusali ng syudad na tila mga laruan mula sa kanyang kinatatayuan. May tagapagmana na ang pamilyang ito, Mama. Sagot niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Nawawala lang siya. Isang buntong hininga ng pagkainis ang pinakawala ni Doña Victoria. 5 taon na, Marco. 5 taon mo nang hinahanap ang isang multo. It's time to accept reality. Ang batang iyon, kasama ng babaeng iyon, wala na sila. Sa wakas, hinarap ni Marco ang kanyang ina. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya at hinding-hindi ko ititigil ang paghahanap sa anak ko. Anak na hindi mo man lang nakita, giit ni Victoria. Anak ng isang babaeng walang ginawa kundi sirain ang pangalan natin. Wake up, Marco! It's time to move on. Maraming babae dyan na mas karapat dapat magdala ng apelyidong imperial. Wala akong pakialam sa kanila, mariing sabi ni Marco. Tapos na tayo, Mama. Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan ang kanyang ina na nanlilisik ang mga mata sa galit. Ang penthouse ni Marco ay isang malawak na espasyo ng modernong disenyo. Mamahalin ang bawat kasangkapan, perpekto ang bawat anggulo. Pero ang lugar ay malamig at walang buhay, isang salamin ng kaluluwa ng may-ari nito. Ibinagsak niya ang kanyang coat sa isang silya at dire-diretsong nagtungo sa bar. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey at ininom ito ng isang lagukan. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, pero hindi nito napawi ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Isang lamig na 5 taon na niyang kasama. Lumapit siya sa isang maliit na mesa sa gilid. Sa ibabaw nito, sa loob ng isang silver na frame, ay hindi isang litrato ng isang masayang pamilya. Isang piraso lang ito ng papel, isang lumang kopya ng ultrasound, isang maliit, malabong hugis na kumakatawan sa lahat ng nawala sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang daliri ang salamin ng frame. Sinusundan ang hugis ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Nasaan ka na, anak? Bulong niya sa katahimikan ng kanyang tahanan. Ang boses niya na kanina'y puno ng kapangyarihan, ngayon ay basag at puno ng pangungulila. Gabi na. Nakaupo si Marco sa kanyang malaking sofa, walang ganang pinapalipat-lipat ang mga channel sa malaking flat screen TV. Mga balita, mga palabas, mga patalastas, lahat ay ingay lang na walang kahulugan. Nasa kalagitnaan siya ng pagpindot sa remote nang may isang imahe na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang local news report. Isang batang lalaki ang nasagip sa isang muntik ng sakuna sa Tagaytay. Ngayong hapon, Tagaytay, ang lugar kung saan nagsimula at natapos ang lahat. Ang bata na tinatayang nasa 5 taong gulang ay nagtamo lamang ng minor injuries, ngunit kasalukuyang hindi maalala ang kanyang pagkakakilanlan. Bahagya siyang umayos ng upo, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Ang tanging pagkakakilanlan sa kanya ay ang suot niyang silver locket sa kanyang leeg. At doon, nag-zoom in ang kamera. Ipinakita nito nang malapitan ang locket sa leeg ng bata. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang remote control. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng walang tunog. Napatayo siya, ang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa screen. Ang kanyang paghinga ay huminto, hindi siya maaaring magkamali.
Ang bawat kurba, ang bawat detalye ng lakit na iyon, nakatatak sa kanyang isipan. Siya ang nagdisenyo niyon. Siya ang nagpagawa niyon bilang regalo para sa kanyang magiging anak. Isang bagay na hindi kailanman nakarating sa dapat na may-ari nito. Hanggang ngayon, isang alon ng emosyon, pagkabigla, pag-asa, takot, ang sabay-sabay na humampas sa kanya. Ang lamig na 5 taon niyang kayakap ay biglang nagliyab at naging isang nag-aalab na apoy ng pag-asa. 5 taon ng paghahanap, 5 taon ng mga maling lead, ng mga pekeng impormasyon, ng mga gabing walang tulog. Posible ba? Posible bang ito na ang katapusan ng kanyang paghihintay? Anak ko, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig, puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Diyos ko, ang anak ko. Ang imahe sa TV ay nagbago. Bumalik sa news anchor sa studio, pero hindi na iyon nakikita ni Marco. Ang tanging nakikita niya ay ang lakit, ang mukha ng bata, ang pangalan ng lugar. Tagaytay. Walang sinayang na sandali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay habang dinidayal ang numero ng kanyang personal assistant. Ang CEO na kanina'y kalmado at walang pakialam sa mundo ay biglang napalitan ng isang desperadong ama. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, halos isigaw niya ang kanyang utos. Ang boses ay puno ng apura at determinasyon na ngayon lang muling narinig mula sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Carlo, ihanda ang helicopter! Pupunta tayo sa Tagaytay! Ngayon na! Mamo, nakatulala pa rin si Alena sa lakit na hawak nang marinig niya ang papalapit na ugong. Noong una, mahina lang ito, isang kakaibang tunog na hindi niya mawari. Pero unti-unti itong lumalakas, isang ritmikong pag-aspas na yumayanig sa mga bintana ng silid sa ospital. Isang helicopter. Naramdaman ni Alena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Humigpit ang kapit niya sa gilid ng kama, kung saan mahimbing na natutulog ang batang lalaki. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Hindi nagtagal, ang tahimik na pasilyo ng ospital ay napuno ng kaguluhan. May mga yabag ng paa na nagmamadali, mga boses na nagbubulungan, isang tensyon na halos mahahawakan sa hangin. Napatingin si Alena sa pinto, ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Alam niya kung sino ang darating. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niya. Pero umaasa pa rin siya, nagdarasal na sana ay nagkakamali lang siya. Biglang bumukas ang pinto at ang mundo ni Alena ay huminto. Sa bungad ng pinto, nakatayo ang isang lalaki. Mas matangkad kaysa sa naaalala niya. Mas malapad ang mga balikat. Ang mukha niya, na dati laging may ngiti kapag tumitingin sa kanya, ay ngayon ay isang maskara ng malamig na awtoridad. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit na tila hinulma para sa katawan niya, at sa likod niya ay may 2 lalaking nakauniporme, mga bodyguard. Hindi na siya ang Marco na minahal niya 5 taon na ang nakalipas. Hindi na siya ang binatang nangangarap kasama niya sa ilalim ng mga bituin sa Tagaytay. Ito, si Marco Imperial, ang ang bilyonaryo, isang estranghero na may pamilyar na mukha. Parang may isang bakal na kamay na biglang dumakma sa puso ni Alena
at piniga ito ng walang awa. Ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng tanong na pilit niyang ibinaon sa loob ng 5 taon ay sabay-sabay na umakyat sa kanyang lalamunan. Sinusunog siya mula sa loob. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, nakita ni Alena ang pagkabigla sa mga mata ni Marco. Ang maskara nito ay bahagyang nabitak at sa loob ng 1 segundo nakita niya ang Marco na kilala niya. Ang Marco na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pero kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Ang mga mata ni Marco ay lumipat mula sa kanya patungo sa kama, patungo sa natutulog na bata. Dahan-dahan, lumakad si Marco papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa tabi ng kama. Tiningnan niya ang bata at ang lahat ng lamig sa kanyang mukha ay biglang natunaw. Napalitan ito ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Alena sa kanya. Isang halo ng matinding pangungulila, pag-asa, at hindi maipaliwanag na sakit. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang kamay, na tila natatakot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip. Nanginginig, hinaplos niya ang buhok ng bata. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa lakit na nasa leeg nito. Isinara ni Alena ang kanyang palad. Naramdaman niya ang matulis na gilid ng lakit na hawak pa rin niya. Nakita ni Marco ang paggalaw na iyon. Ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Alena. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na parang pasasalamat, ngunit may bahid ng panunumbat. Siya nga, bulong ni Marco, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Alena at ngayon ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na 5 taon niyang kinimkim. Isang tanong na sumunog sa kaluluwa ni Alena. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Alena? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang ang lahat ng lakas na pinipilit niyang ipunin ay biglang gumuho. Paano niya nagagawang itanong iyon? Paano niya nagagawang isisi sa kanya ang lahat pagkatapos ng lahat ng nangyari? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak, hindi sa harap niya. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Marco. Sinabi ko, sagot niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Bawat salita ay may bigat ng 5 taong pagtitiis. Sinabi ko sa'yo na buntis ako, pero pinili mong paniwalaan ang ina mo. Ang katotohanan ay lumabas sa pagitan nilang dalawa, hubad at masakit. Ang alaala ng araw na iyon, ang mga masasakit na salita ng ina ni Marco, ang pananahimik ni Marco, ang pagtalikod niya sa kanya, ay bumalik ng buong buo. Natigilan si Marco. Ang akusasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit. Mukhang sasagot pa sana siya ang pinto ng silid ay muling bumukas ng malakas. Isang babae ang pumasok na may tindig ng isang reyna. Nakasuot ng mamahaling bestida, pinalamutian ng mga alahas, ang mukha ay nakataas, puno ng pagmamataas at paghamak. Ang hangin sa silid ay tila lalong lumamig. Doña Victoria Imperial, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang mga mata ni Doña Victoria ay hindi man lang tumingin sa kanyang anak. Dire-diretso itong napako kay Alena. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na, para bang isa siyang basura. At pagkatapos, sa isang boses na kasing lamig ng yelo, nagsalita ito.
Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Alena. Anong ginagawa mo kasama ng apo ko, babae? Naramdaman ni Marco ang paglamig ng hangin sa silid sa pagdating ng kanyang ina. Ang tanong nito, anong ginagawa mo kasama ng apo ko, babae? Ay hindi isang tanong na naghahanap ng sagot. Ito ay isang hatol. Isang deklarasyon ng pag-aari at kapangyarihan. Ang mga salita ni Alena ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Pero pinili mong paniwalaan ang ina mo. Ang katotohanang iyon ay isang sugat na muling bumuka. At ngayon, ang asin ay ibinubuhos dito mismo ng kanyang ina. Nakita niya ang pagtigas ng panga ni Alena, ang apoy ng pagsuway sa mga mata nitong puno ng luha. Ito ang parehong apoy na nakita niya 5 taon na ang nakalipas. Bago niya ito tuluyang pinatay dahil sa sarili niyang karuwagan. Hindi na ngayon. Mama, sabi ni Marco, ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bakal na determinasyon. Huwag dito! Ngunit si Doña Victoria ay tila walang narinig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Alena, puno ng pagkasuklam. Lumakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong yabang. Huminto siya sa paanan ng kama, isang reyna na sinusuri ang isang pulubi sa kanyang kaharian. 5 taon, sabi ni Doña Victoria, ang boses ay nanunuya. 5 taon mong itinago ang apo ko. Ano ang gusto mo? Pera? Sabihin mo ang presyo mo at lalayas ka sa buhay namin ng tuluyan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather handbag. Inilabas ang isang checkbook at isang gintong pluma. Isang kilos na simple, ngunit puno ng insulto. Para kay Doña Victoria, lahat ng problema, lahat ng tao ay may katumbas na halaga. Napanood ni Marco ang eksena na para bang siya ay isang manonood sa isang masamang dula na paulit-ulit niyang napanood. Ngunit ngayon, hindi na siya manonood lang. Hindi pa man nakakapagsulat si Doña Victoria, nagsalita si Alena. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay pumuno sa buong silid. Pinuputol ang tensyon na nilikha ng matandang imperial. Hindi ninyo naiintindihan, Doña Victoria, sabi ni Alena, dahan-dahang tumatayo. Kahit mas maliit siya at simple lang ang kasuotan, mayroon siyang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili. Lahat ay may presyo, hija, sagot ni Doña Victoria. Nagsisimula ng isulat ang isang halaga sa tseke. At sa tingin ko, ang presyo mo ay hindi ganoon kataas. Pinunit ni Doña Victoria ang tseke mula sa booklet at inilatag ito sa kama na parang isang basahan. Tiningnan ito ni Alena. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha niya ito. Tiningnan niya siyang, nenan niya ang mga numero na nakasulat doon. Isang halaga na maaaring bumago sa buhay ng sinuman. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin at tumingin diretso sa mga mata ni Doña Victoria. At sa harap ni Marco, sa harap ng reyna ng mga imperial, pinunit ni Alena ang tseke. Minsan, 2 beses, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Hindi nabibili ang pagmamahal ng isang ina, sabi ni Alena, ang bawat salita ay matatag. Pagkatapos ay binitiwan niya ang mga piraso ng papel na dahan-dahang nahulog
sa sahig na parang puting niebe. Nalaglag ang panga ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Walang sino man, kailanman, ang gumawa nito sa kanya. "How dare you! Walang modo!" sigaw niya. Sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik kay Marco. Flashback. 5 taon na ang nakalipas sa loob ng mansyon ng mga imperial. Nakatayo si Alena sa parehong posisyon, puno ng dignidad habang binabato ng masasakit na salita ng kanyang ina. "Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Isa ka lang hamak na taga-probinsya na naghahangad ng yaman namin." At siya? Nakatayo lang siya sa gilid, tahimik duwag, hinahayaang yurakan ng kanyang ina ang babaeng mahal niya. Nakita niya ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Alena bago ito tumalikod at umalis sa buhay niya. At wala siyang ginawa. Ang pagsisisi ay sumunog sa kanyang lalamunan na parang asido. Hindi na mauulit ang kasaysayan. Nang akmang susugurin ni Doña Victoria, si Alena, mabilis na kumilos si Marco. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan ng dalawang babae na kaharap sa kanyang ina. "Tama na, Mama." Ang boses ni Marco ay hindi pa sigaw, ngunit ito ay may bigat ng isang pader na hindi magigiba. Nagulat si Doña Victoria. Tumingin siya sa kanyang anak na para bang ngayon lang niya ito nakita. "Marco, ano ang ibig sabihin nito? Kinakampihan mo ang babaeng yan? Itigil mo to, Mama." Mariing ulit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Tumingin siya sa natutulog na bata sa kama. Pagkatapos ay kay Alena na nakatayo sa likod niya. "Siya ang ina ng anak ko. At simula ngayon, rerespetuhin mo siya." Ang pagkabigla sa mukha ni Doña Victoria ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Tumingin siya kay Marco na para bang isang traidor. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang sariling dugo ay kumakalaban sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nangangako ng gulo. "Kung ganoon," sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng asero. "Kung hindi mo kayang makuha sa santong dasalan, daanin natin sa santong paspasan." Inayos niya ang kanyang damit, ibinalik ang dignidad na panandaliang nawala. Tumingin siya kay Alena sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. "Magkita tayo sa korte." Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Nang tuluyang mawala sa paningin si Doña Victoria, ang katahimikang naiwan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw. Ang mga piraso ng punit na tseke sa sahig ay mga puting paalala ng digmaang kagaganap lang. Nakatayo pa rin si Marco sa pagitan ni Alena at ng pinto na parang isang pader na hindi natinag. Nang marinig niyang sumara ang pinto ng elevator sa di kalayuan, saka lang siya dahan-dahang humarap kay Alena. Mayroong bagong ekspresyon sa kanyang mga mata. Isang halo ng malalim na pagsisisi at pagod na hindi pa nakikita ni Alena dati. "Alena, I'm sorry," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Sorry sa lahat, sa ginawa niya ngayon, at sa ginawa ko noon." Ang paghingi niya ng tawad. Ang mga salitang 5 taon na hinintay marinig ni Alena. Akala niya kapag dumating ang araw na ito, makakaramdam siya ng tagumpay o ng gaan ng loob. Pero wala.
wala siyang naramdaman kundi isang pamilyar na kirot. Dahil huli na ang lahat. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang kanyang tingin at pinulot ang kumot na bahagyang nahulog mula sa bata. Ang pananahimik niya ay isang pader na mas matibay pa kaysa sa galit. Isang pader na binuo ng 5 taon ng pag-iisa at luha. Naintindihan ni Marco ang kanyang katahimikan. Hindi na ito nagsalita pa. Nanatili na lang itong nakatayo sa isang sulok. Binabantayan sila, isang presensyang malaki at komplikado sa maliit na silid sa ospital. Kinabukasan, nagising si Liam. Ang unang salitang lumabas sa bibig nito habang kinukusot ang mga mata ay "Mama," habang nakatingin kay Alena. Ang salitang iyon ay nagpadala ng init sa buong katawan ni Alena, kasabay ng isang matinding takot sa banta ng korte na sinabi ni Doña Victoria. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng bata si Marco na tahimik na nakaupo sa sofa. Hindi ito natakot. Sa halip, tinitigan niya si Marco na may pagtataka. "Sino po kayo?" tanong ng bata. Lumapit si Marco, dahan-dahan na parang isang hayop na ayaw makagulat ng isang munting ibon. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. "Ako si Marco," sabi niya. Isang maliit at pilit na ngiti ang nasa kanyang labi. "Kaibigan, ako ng mama mo." Tumangulang si Liam, tila kontento na sa sagot. Nang dumating ang oras ng merienda, nagkaroon sila ng isang hindi inaasahang routine. Si Alena ang naghahanda ng prutas at si Marco naman ang matiyagang sumusubo sa bata. Nagbabasa sila ng librong pambata na binili ni Marco. Nakaupo si Alena sa isang gilid ng kama at si Marco naman sa kabila. Si Liam ay nasa gitna, masayang nakikinig sa boses ni Marco habang binabasa nito ang kwento ng isang matapang na prinsipe. Ang boses ni Marco ay malalim at mahinahon. Ang parehong boses na dati nagpapatulog kay Alena sa gabi habang binabasahan siya nito ng mga tula. Habang inaabot ni Liam ang libro, ang mga kamay ni Alena at Marco ay nagdikit sa ibabaw ng kumot. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Alena. Ang init ng kanyang balat ay tila dumikit sa balat nito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Nag-angat siya ng tingin at nahuli niya ang mga mata ni Marco na nakatingin din sa kanya. Mayroong isang bagay sa mga matang iyon, isang bakas ng pangungulila, isang kislap ng dating nararamdaman. Agad siyang umiwas ng tingin, ang puso niya ay biglang bumilis. "Kalimutan mo na, Alena," sabi niya sa sarili. "Tapos na yan." Pero ang katawan niya ay may sariling alaala. At ipinapaalala nito sa kanya ang mga bay na pilit ng tinatabunan ng kanyang isipan. Makalipas ang 2 araw, pinayagan na ng doktor na lumabas si Liam. Dahil wala pa ring maalala ang bata at ang kaso ng pag-aari ay nakabinbin, na pagkasunduan sa pamamagitan ng mga abogado na mananatili muna si Liam sa pangangalaga ni Alena. Bumalik sila sa Tagaytay. Habang nasa biyahe, si Liam ay masayang nakatingin sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan ni Marco. Si Alena naman ay tahimik lang nakatingin sa daan habang si Marco ang nagmamaneho. Nang huminto sila sa tapat ng kapihan sa ulap, bumaba si Marco at pinagbuksan sila ng pinto. Pumasok sila sa loob.
Ang coffee shop ni Alena ay maliit lang, ngunit puno ito ng init at karakter. Mga kahoy na mesa, mga halamang nakasabit, at ang amoy ng bagong giling na kape. Ito ang mundo niya. Isang mundong binuo niya mula sa abo ng kanilang nakaraan. Umikot ang tingin ni Marco sa paligid. Nakita ni Alena ang paghanga sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa pangalan ng shop na nakapinta sa isang piraso ng kahoy sa likod ng counter. Kapihan sa ulap. Ang pangalang iyon ang biro nila noon. Isang pangarap na binuo nilang dalawa. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng hindi maitagong pagsisisi. Tumangulang si Alena. Isang maliit na bahagi niya ang nakaramdam ng orgulyo, ng pagmamalaki. Ito ang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang nakaramdam ng lungkot. Ito dapat ang pangarap nila. Habang naglalaro si Liam sa isang sulok, si Marco ay nanatiling nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa labas. Naghahanda si Alena ng mainit na tsokolate para kay Liam nang tumunog ang cellphone ni Marco. Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Marahil ay para bigyan sila ng privacy. Ngunit sa katahimikan ng hapon, sa loob ng maliit na shop, narinig pa rin ni Alena ang ilang mga salita. Yes, Carlo, I understand. Ano ang update ng private investigator? Make sure the surveillance is discreet. Ayokong may makahalata, lalo na siya. Biglang nanigas si Alena. Ang hawak niyang tasa ay halos mabitawan niya. Private investigator. Surveillance. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang tainga na parang mga karayom. Ang kampampi ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang lahat ng bahagyang paglambot ng kanyang puso sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na hinala. Ang pagdating niya sa ospital, hindi ba't masyadong mabilis? Ang pag-alam niya na nasa Tagaytay ang bata, hindi kaya isang palabas lang ang lahat? Napatingin siya kay Marco, na ngayon ay nakatalikod pa rin habang kausap ang nasa kabilang linya. Ang lalaking nagpakita ng pagsisisi. Ang lalaking nagpakita ng kahinaan. Ang lalaking nagsimulang muling tibagin ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ito ba ay isang kasinungalingan? Ang aksidente ba ay hindi talaga isang aksidente? Isang nakakakilabot na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Paano kung alam na ni Marco kung nasaan sila noon pa? Paano kung ang lahat ng ito, ang muntik ng pagkakabangga, ang pagdating niya sa ospital, ay isang kalkuladong plano para makuha si Liam? Isang plano na karapat-dapat sa isang imperial. Ang tiwalang nagsisimula ng muling mamuo sa kanyang dibdib ay biglang gumuho at naging alikabok. Ang kilig na naramdaman niya nang magdikit ang kanilang mga kamay ay napalitan ng panlalamig. Ang pag-asa ay napalitan ng takot. Nang ibaba ni Marco ang telepono at lumingon pabalik sa kanya, ang ngiti sa mga labi nito ay biglang nawala nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Alena. May problema ba? Tanong ni Marco, lumalapit. Huminga ng malalim si Alena, pinipilit na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamig na akusasyon. Marco, sabi niya,
Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang bagong tuklas na hinala. May private investigator ka bang inupahan para hanapin kami? Ang tanong ni Alena ay bumaon sa dibdib ni Marco na parang isang kutsilyo. May private investigator ka bang inupahan para hanapin kami? Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang kaunting pag-asa na nagsimulang mamuo sa loob niya, ang pag-asang maaari pa nilang ayusin ang lahat, ay biglang nagkalamat. Tumingin siya sa mga mata ni Alena. Ang dating bakas ng kalungkutan doon ay napalitan ng isang malamig, matigas na akusasyon na pamilyar sa kanya. Iyon ang mga matang huli niyang nakita 5 taon na ang nakalipas. Ano? Hindi. Alena, saan mo nakuha yan? Sagot niya, ang kanyang pagkalito ay totoo at hindi peke. Wala akong inupahang kahit sino. Ngunit habang tinititigan niya ang hindi naniniwalang mukha ni Alena, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit sa kanyang isipan. Ang bilis ng pagdating niya sa Tagaytay. Oo, napanood niya sa balita, pero paano nalaman ng media ang tungkol sa lakit ng ganoon kabilis? Ang pagdating ng kanyang ina na tila alam na alam kung saan pupunta. Ang pagtatanong nito tungkol sa surveillance kanina sa telepono. Surveillance, private investigator. Biglang, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tao lang ang may kayamanan, motibo, at kawalang puso na gawin ang isang bagay na ganito. Mama, ang pagkalito sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Alena at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na katiyakan. May pupuntahan lang ako, sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Alena. Pangako, babalik ako at sasabihin ko sa'yo ang buong katotohanan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kapihan sa ulap. Ang bawat hakbang niya palabas ay mabigat. Ang bawat paghinga ay puno ng nagbabantang galit. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong imahe ng mga puno at mga gusali. Hindi niya napansin ang trapiko. Hindi niya narinig ang ingay ng syudad. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tanong ni Alena at ang tibok ng sarili niyang puso na puno ng galit. Hindi siya tumuloy sa opisina. Dire-diretso siyang nagmaneho papunta sa mansyon ng mga imperial. Ang malaking bahay kung saan siya lumaki na ngayon ay parang isang hawla na gawa sa mga kasinungalingan. Ibinagsak niya ang pinto ng kanyang sasakyan at pumasok sa loob ng mansyon na parang isang bagyo. Ang mga katulong ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Hindi niya sila pinansin. Nasaan si Mama? Tanong niya sa isang mayordoma. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Nasa kanyang study po, Sir Marco. Nanginginig na sagot ng babae. Tinahak niya ang pasilyo patungo sa study. Bawat hakbang ay isang dagok laban sa marmol na sahig. Walang katok, itinulak niya ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Nadatan niya si Doña Victoria na nakaupo sa likod ng kanyang antigong mesa. Kalmadong nagbabasa ng isang dokumento na para bang walang nangyari. Nang makita siya nito, bahagya itong nagulat bago bumalik ang kanyang malamig na kompostura. Marco, anak! Anong ginagawa mo rito?
Akala ko ba'y nasa Tagaytay ka para bantayan ang apo ko, sabi nito, may diin sa huling mga salita. Hindi sumagot si Marco. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagsara nito ay umaling-aungaw sa loob ng silid. Mama, anong ginawa mo? Ang tanong niya ay isang sigaw na pinigilan. Puno ng galit na hindi na niya kayang itago. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Victoria. Hindi ko alam ang sinasabi mo at huwag mo akong sisigawan sa sarili kong pamamahay. Huwag na tayong maglokohan, Mama, sabi ni Marco, lumalapit sa mesa. Nag-hire ka ng private investigator para sundan si Alena, hindi ba? Ang mukha ni Doña Victoria ay bahagyang nagbago. Ginawa ko kung ano ang dapat para sa pamilyang ito. Isang bagay na hindi mo kayang gawin dahil abala ka sa pagmumukmok sa loob ng 5 taon. Kaya plinano mo ang lahat, ang aksidente, para makuha mo si Liam? Hindi! Mabilis na tanggi ni Doña Victoria. Aksidente ang nangyari. Nagkataon lang. Huwag mo akong gawing tanga! Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa magkabilang gilid. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Ang pagmamanman? Ang pagsulpot mo sa ospital? Aminin mo! Dahil sa galit at sa pagkakakulong sa sarili niyang mga salita, sa wakas ay sumabog si Doña Victoria. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang kompostura ay tuluyang gumuho. Oo, ako nga! Ako ang nagpahanap sa kanila. Pag-amin niya, ang boses ay matinis at puno ng pagmamatuwid. Dahil kailangan kong gawin ang trabaho mo. Kailangan kong bawiin ang apo ko mula sa babaeng yon na walang ginawa kundi sirain ka. Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang puso ay puno ng pagkasuklam. Hindi mo pag-aari ang anak ko. Pag-aari siya ng pamilyang ito, isang imperial, giit ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa kanyang pagnanais na ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang pagnanais na ipamukha kay Marco na tama siya, isang pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig na tuluyang sumira sa lahat. At hindi ko kasalanan ang nangyari. Oo, ako nga. Kung hindi dahil sa kapabayaan ng investigador na yon, hindi sana madidisgrasya ang apo ko. Ang silid ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Victoria mismo ay natigilan. Tila ngayon lang napagtanto ang sinabi niya. Napatakip siya sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Si Marco ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malala. Isang malamig, nakakaparalisang sindak. Ang ugong sa kanyang mga tainga ay lumalakas. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kung hindi dahil sa kapabayaan ng investigador na yon, hindi sana madidisgrasya ang apo ko. Ang kanyang ina, ang kanyang sariling ina. Hindi lang siya nagsinungaling. Hindi lang siya nagmanman. Ang mga kilos niya, ang mga kilos ng kanyang ina, ang mismong naging dahilan kung bakit napahamak ang kanyang anak. Ang buong mundo ni Marco Imperial ay gumuho sa isang iglap. Ang ang mga oras ay dumaan na parang mga anino. Matapos ang biglaang pag-alis ni Marco, naiwan si Alena sa loob ng kapihan sa ulap
na puno ng pag-aalinlangan. Isinara niya ang coffee shop para sa araw na iyon, ngunit hindi siya mapakali. Ang bawat tunog mula sa labas, ang pagdaan ng mga sasakyan, ang tahol ng aso sa di kalayuan, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang hinala ay isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Si Liam, na walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon, ay masayang naglalaro ng kanyang mga laruan sa isang maliit na banig sa sahig. Ngunit sa bawat tawa ng bata, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Alena. Paano kung tama ang hinala niya? Paano kung ang lahat ng ito ay isang masalimuot na plano? Gabi na nang bumalik si Marco. Narinig ni Alena ang tunog ng kanyang sasakyan na huminto sa labas. Agad siyang tumayo, ang puso niya ay handa na para sa isang komprontasyon. Handa na siyang marinig ang mga kasinungalingan, ang mga pagdadahilan. Ngunit ang Marco na pumasok sa pinto ay hindi ang Marco na inaasahan niya. Ang lalaki ay tila isang multo. Ang mamahaling suit na suot nito ay lukot na. Ang buhok niya ay magulo. Ngunit ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala na ang galit, wala na ang awtoridad. Ang naroon ay isang malalim, guwang nakawalan, na para bang ang kaluluwa niya ay hinugot palabas ng kanyang katawan. Natigilan si Alena. Ang lahat ng galit at akusasyon na inihanda niya ay biglang naglaho. Naglakad si Marco papalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang napakabigat na pasanin. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nahaluan ng amoy ng pagkatalo. Alena, bulong niya. Ang boses ay basag at garalgal. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa mesa para suportahan ang sarili, na para bang ang kanyang mga tuhod ay bibigay anumang oras. Tama ka, sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Alena. May nag-imbestiga nga, pero hindi ako. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na paghinga. Hindi lang siya nagsinungaling, Alena. Ang ina ko, siya ang ang dahilan. Tumingin siya kay Alena at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang antas ng sakit at pagkasuklam na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang pag-hire niya ng investigador, ang walang ingat na pagmamanman nila, iyon ang dahilan kung bakit na aksidente si Liam. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Hindi naramdaman ni Alena ang tagumpay. Hindi niya naramdaman ang sinabi ko na sayo. Ang naramdaman niya ay isang biglaang bugso ng malamig na takot na gumapang mula sa kanyang mga paakyat sa kanyang gulugod. Ang aksidente ay hindi isang simpleng aksidente. Ito ay resulta ng kapabayaan, resulta ng pagiging makasarili, resulta ng pagiging isang imperial, isang pamilya na handang gawin ang lahat, gaano man kapanganib, para makuha ang gusto nila. Isang pamilya na kayang magdulot ng kapahamakan sa isang inosenteng bata para lang mapanatili ang kanilang dangal. Naramdaman ni Alena na parang nasusuka siya. Napatingin siya kay Liam na ngayon ay nakatulog na sa banig. Ang kanyang paghinga ay payapa, ang kanyang mukha ay anghel. Ang anak niya ay muntik nang mamatay dahil sa kanila. Si Marco ay napaupo sa isang silya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang malakas na CEO, ang makapangyarihang bilyonaryo,
ay ngayon ay isang basag na lalaki, umiiyak ng tahimik sa gitna ng coffee shop ni Alena. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi ng pagsisisi at pagkasuklam sa sarili niyang ina. Dapat sana ay maawa si Alena. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay takot. Isang matinding takot para sa kanyang anak. Ang pamilyang ito ay lason. Isang bagyo na kayang sirain ang lahat ng madadaanan nito. At si Liam, ang kanyang maliit at inosenteng si Liam, ay nasa mismong sentro ng bagyong iyon. Hindi siya papayag. Habang si Marco ay nalulunod sa sarili niyang kadiliman, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Alena. Isang desisyon na kasing linaw at kasing tigas ng diamante. Kailangan nilang umalis. Hinintay niyang kumalma ng bahagya si Marco, nang ngayon ay nakatulala na lang sa kawalan. Dahan-dahan, lumapit si Alena at inilagay ang isang baso ng tubig sa mesa sa harap nito. "Magpahinga ka muna, Marco," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa kabila ng kaguluhan sa kanyang dibdib. "Matulog ka muna, mag-uusap tayo bukas." Tumango lang si Marco, tila wala na sa sarili. Nang makita ni Alena na nakapikit na ito, marahil ay bagsak na sa pagod at emosyonal na pasanin, doon siya nagsimulang kumilos. Pumunta siya sa maliit na kwarto sa likod ng shop. Kumuha siya ng isang backpack. Dahan-dahan, walang ingay, inilagay niya ang ilang mga damit para kay Liam at para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang lahat ng perang naitabi niya sa isang maliit na kahon. Hindi ito marami, ngunit kailangan nilang magkasya. Bumalik siya sa sala. Tiningnan niya si Liam na mahimbing na natutulog. Lumuhod siya sa tabi nito at hinaplos ang malambot nitong pisngi. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. "Patawarin mo ako, anak!" bulong niya. "Patawarin mo si Mama!" Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa counter at isang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat. Maikli lang, sapat lang. Pagkatapos, sa sukdulang pag-iingat, dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Liam. Mabigat ito, ngunit hindi niya ininda. Inayos niya ang ulo nito sa kanyang balikat at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang kanyang kayamanan, ang kanyang buhay, at poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago lumabas, lumingon siya at tiningnan si Marco sa huling pagkakataon. Nakasubsob pa rin ito sa mesa, isang imahe ng pagkawasak. May kirot na gumuhit sa kanyang puso, isang paalala ng pag-ibig na minsan ay naroon. Ngunit ang kaligtasan ni Liam ay mas mahalaga. Tahimik niyang binuksan ang pinto at lumabas sa malamig na gabi ng Tagaytay. Dala ang kanyang anak, papalayo sa isang buhay na puno ng panganib. Ilang oras ang lumipas. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa mga bintana ng kapihan sa ulap. Nagising si Marco dahil sa paninigas ng kanyang leeg. Napaupo siya ng tuwid na lilito. Nasaan siya? Alaala, ang pag-uusap, ang katotohanan. "Alena?" Tawag niya, ang boses ay paos. Walang sagot. "Liam," katahimikan. Mabilis siyang tumayo. Ang silid ay walang laman. Ang banig kung saan natutulog si Liam ay naroon pa, ngunit wala na ang bata. Pumasok siya sa kwarto, sa likod. Walang tao. Isang matinding panik ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. "Alena!" Sigaw niya, mas malakas ngayon.
Ang kanyang mga mata ay napadpad sa counter, sa isang piraso ng papel na nakatiklop. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Binuksan niya. 2 linya lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Alena. Lalayo kami para sa kapakanan ni Liam. Huwag mo na kaming hanapin. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga bida ay tila nawalan ng lakas. Ang katahimikan ng coffee shop ay nakakabingi. Wala na sila. Nawala na naman sila. At sa pagkakataong ito, alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kasalanan niya ang lahat. Ang unang reaksyon ni Marco ay ang reaksyon ng isang imperial. Desperasyon, galit, at ang pagnanais na gamitin ang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang hinlalaki ay otomatikong nag-hover sa numero ng kanyang hepe ng seguridad. Isang tawag lang, isang utos lang, at ang buong puwersa ng Imperial Holdings ay hahanapin sila. Bawat airport, bawat pier, bawat terminal ng bus ay babantayan. Mahahanap niya sila sa loob ng ilang oras. Ngunit bago pa man niya mapindot ang call button, huminto siya. Ang imahe ni Alena, ang mga mata nitong puno ng takot at pagtataksil, ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang paggamit ng kapangyarihan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya umalis. Ang paggamit ng dahas, kahit na ito'y nakabalot sa yaman at impluwensya, ay ang dason na sumira sa kanila noon at sumisira sa kanila ngayon. Kung gagawin niya ito, kung ipipilit niyang hanapin sila gamit ang kanyang paraan, patutunayan lang niya na tama si Alena. Patutunayan lang niya na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ina. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kamay. Napasandal siya sa pader at isang tawa, isang tuyo, walang buhay na tagtawa, na puno ng pagkasuklam sa sarili, ang kumawala mula sa kanyang bibig. Nawala na naman sa kanya ang kanyang mag-ina, at sa pagkakataong ito, hindi niya masisisi ang kanyang ina. Hindi niya masisisi si Alena. Ang tanging masisisi niya ay ang kanyang sarili. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng Imperial ay hindi na puno ng nag-aalab na galit. Napalitan ito ng isang malamig at nakakakilabot na kalinawan. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pumasok siya sa mansyon na may katahimikan ng isang berdugo. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, umiinom ng tsaa, na para bang isang normal na umaga lang. Nasaan sila? Agad na tanong ni Doña Victoria, walang paligoy-ligoy. Wala na, sagot ni Marco. Ang boses ay patag at walang emosyon. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng kanyang ina. Mabuti naman, ngayon maaari na nating simulan ang legal na proseso para makuha ang bata. The best lawyers, hindi mo naiintindihan mama, putol ni Marco. Tapos na tayo, huminto si Doña Victoria. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Marco sa kanya, ngunit walang init o pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging isang malawak at malamig na distansya. Simula sa araw na ito, lahat ng financial support mula sa kumpanya ay puputulin ko. Ang iyong mga credit card, ang iyong mga account, lahat. Napatayo si Doña Victoria, hindi makapaniwala. How dare you? Ako ang ina mo! Ikaw ang ina ko! Pag-amin ni Marco, ang boses niya ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. At minahal kita, pero ang pagmamahal na iyon
Ang bulag na paggalang ko sa'yo ang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Ang naging dahilan kung bakit lumaki ang anak ko nang wala ako. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ang mga mata na minsan niyang hinangaan, na ngayon ay tinitingnan niya na may pagkasuklam. Wala ka ng anak, Mama, at lalong wala ka ng apo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Marco, bumalik ka rito! Marco! Hindi siya lumingon. Sa bawat sigaw ng kanyang ina, mas lalo lang siyang nakakaramdam ng kalayaan. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, pinutol na niya ang kadena. Sa kanyang penthouse, sa halip na tawagan ang kanyang mga tauhan, umupo siya sa harap ng kanyang computer. Hindi na siya naghahanap ng lokasyon ni Alena. Ang hinahanap niya ay ang katotohanan na dapat ay matagal na niyang hinanap. Pinasok niya ang archives ng Imperial Holdings. Naghalungkat siya ng mga files mula 5 taon na ang nakalipas. Hinanap niya ang report tungkol sa sinasabing pagnanakaw ni Alena, na noon ay isang junior staff sa accounting department. Isang report na isinulat ng head ng department. Isang report na inaprubahan ng kanyang ina. Isang report na bulag niyang pinaniwalaan. Habang binabasa niya ang mga email, ang mga pekeng testimonya, ang mga financial records na halatang minanipula, isang pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang mga ebidensya ay napakababaw, napakadaling pasinungalingan. Kung binigyan lang niya ng kahit 1% ng duda ang mga ito noon. Kung pinakinggan lang niya si Alena. Nakita niya ang bank transfer sa saksi na nagdiin kay Alena. Isang transfer na nagmula sa isa sa mga personal na foundation ng kanyang ina. Isinara niya ang laptop. Napasubsob siya sa kanyang mesa. Ang bigat ng 5 taong kasinungalingan at karuwagan ay dumagan sa kanya. Siya ang hukom, ang hurado, at ang berdugo sa sarili nilang kwento. At hinatulan niya ang maling tao. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nagmaneho siya pabalik sa Tagaytay. Hindi para hanapin sila, kundi para hanapin ang mga piraso ng kanyang sarili na naiwan doon. Pumunta siya sa People's Park kung saan nila unang pinanood ang pagsikat ng araw. Pumunta siya sa isang maliit na kainan na paborito nilang puntahan. Tumayo siya sa labas ng kapihan sa ulap. Tinitingnan ang sarado nitong pinto na para bang isang puntod ng kanilang mga pangarap. Sinusubukan niyang isipin. Kung ikaw si Alena, saan ka pupunta? Saan ang isang lugar na ligtas? Isang lugar na malayo sa kapangyarihan ng mga imperial. Hindi pera ang solusyon. Hindi mga tauhan. Ang solusyon ay nasa alaala. Sa mga bagay na ibinahagi nito sa kanya na hindi niya pinahalagahan noon. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, isang alaala ang dahan-dahang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Nasa isang picnic sila noon, nakahiga sa damuhan. Nag-uusap tungkol sa mga pangarap at mga takot. Paano kung magkahiwalay tayo? Tanong niya noon. Isang biro na may bahid ng takot. Ngumiti si Alena. Hindi mangyayari yon. Pero kung sakali man, alam ko kung saan ako pupunta. Saan? Sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sagot nito, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sa bahay ng lola ko sa Batangas, isang maliit na fishing village. Doon, ang tanging maririnig mo ay ang tunog
ng mga alon, hindi ang ingay ng mundo. Ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na hindi nagmula sa kapangyarihan o yaman, kundi sa isang purong alaala. Alam na niya kung saan siya pupunta. At sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta doon bilang si Marco Imperial, ang CEO. Pupunta siya doon bilang si Marco lang, isang ama na naghahanap ng kapatawaran. Ang amoy ng maalat na hangin at ng sariwang isda ang una mong malalanghap sa umaga. Pagkatapos ay ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa dalampasigan at ang sigawan ng mga mangingisda na nagsisimula ng maghanda para sa kanilang araw-araw na hanap buhay. Ito ang bagong mundo ni Alena at Liam. Isang maliit na nangayayam na mamingisda na yon ng mga mangingisda sa Batangas, malayo sa malamig na hangin ng Tagaytay at sa nakakasilaw na mga ilaw ng Maynila. Ang bahay na tinutuluyan nila ay ang lumang bahay ng kanyang lola, maliit at gawa sa kahoy, ngunit matatag at puno ng mga masasayang alaala ng kanyang kabataan. Iyon ang buhay nila ngayon. Simple, tahimik, ligtas. Para magkaroon ng kaunting kita, tumutulong si Alena sa isang maliit na karinderya malapit sa dalampasigan. Naghuhugas siya ng pinggan, nagbabalat ng gulay, at tumutulong sa pagluluto. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paghawak ng portafilter at paggawa ng latte art, ay ngayon ay sanay na sa paghiwa ng sibuyas at pagkayod ng niyog. Hindi niya ito ininda. Ang bawat patak ng pawis ay isang paalala na ginagawa niya ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. At si Liam, tila isang isda si Liam na ibinalik sa dagat. Ang dating tahimik at medyo mahiyain na bata ay ngayon ay masigla at palakaibigan. Ang balat niya ay umitim dahil sa araw. Ang mga hita niya ay lumakas dahil sa kakatakbo at paglalaro sa buhanginan. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, uupo si Alena sa dalampasigan at papanoorin si Liam habang tumatawa at hinahabol ang mga maliliit na alon, kasama ang mga bago nitong kaibigan. Sa mga sandaling iyon, nakakaramdam si Alena ng kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, wala si Doña Victoria. Dito, wala ang anino ng mga imperial. Dito, sila lang dalawa. Ngunit sa gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Liam, sa kanyang tabi, ang kapayapaan ay napapalitan ng pag-aalala. Ang desisyon niyang tumakas ay mabilis at dala ng takot. Ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang mga tanong ay nagsisimulang bumulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan sila magtatago? Hanggang kailan sila mabubuhay ng ganito? Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan para panoorin ang paglubog ng araw, tinuro ni Liam ang isang pamilya na masayang naghahabulan malapit sa tubig. Isang ama, isang ina, at isang batang lalaki na halos kasing edad niya. Pinanood sila ni Alena at isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. "Mama," biglang sabi ni Liam, hinihila ang laylayan ng kanyang damit. Tumingin si Alena sa kanyang anak. "Bakit, anak?" Itinaas ni Liam ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay puno ng isang inosenteng tanong na nagpabagsak sa lahat ng pader,
na itinayo ni Alena sa paligid ng kanyang puso. Mama, babalik po ba si Papa Marco? Natigilan si Alena. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Papa Marco. Hindi niya namalayan na sa maikling panahon na magkasama sila, ang pangalang iyon ay tumatak na pala sa isipan ng kanyang anak. Hindi siya nakasagot. Ano ang sasabihin niya? Na tumakas sila mula sa lalaking tinatawag niyang Papa, na ang lalaking nagbabasa sa kanya ng mga kwento at matiyagang sumusubo sa kanya ng pagkain ay parte ng isang mundong mapanganib. Nakita ni Liam ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Namimiss ko po yung mga kwento niya. Dagdag ng bata, ang boses ay mahina. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama kay Alena na parang isang malaking alon. Sa kanyang pagnanais na protektahan si Liam, hindi niya namalayan na may isang bagay siyang ipinagkakait dito. Isang bagay na mahalaga. Isang ama. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang patulugin si Liam, lumabas siya at naglakad sa dalampasigan. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Naglalatag ng isang pilak na landas sa ibabaw ng madilim na tubig. Umupo siya sa buhanginan, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaan ang sarili na harapin ang katotohanan. Ang pagtakas ay hindi solusyon. Ito ay isang panandaliang lunas lamang. Nag-away ang takot at ang pagmamahal sa loob ng kanyang dibdib. Ang takot sa mga imperial, sa kanilang kapangyarihan na sirain ang buhay. Ngunit nandoon din ang pagmamahal sa kanyang anak. At ang sakit na nakikita, itong naghahanap ng isang ama. Naalala niya si Marco sa coffee shop. Basag, wasak, umiiyak dahil sa kasalanan ng sarili niyang ina. Ang Marco na iyon ay hindi ang duwag na lalaki 5 taon na ang nakalipas. Ang Marco na iyon ay isang ama na nasasaktan. Mali ba ang ginawa niyang pagtakas? Mali ba na hinatulan niya ito kaagad? Oo, mapanganib ang pamilya nito. Ngunit si Marco, nagsisimula na siyang magbago, nagsisimula na siyang lumaban, at tinalikuran niya ito. Tinalikuran niya sila. Inangat niya ang kanyang mukha sa langit na puno ng bituin. Ano ang dapat kong gawin? Bulong niya sa hangin. Sa pagtakas niya, hindi lang niya pinoprotektahan si Liam. Tinatanggalan din niya ito ng karapatang magkaroon ng buong pamilya. Isang pamilyang, kahit hindi perpekto, ay nagsisimula ng mahana ang daan pabalik sa isa't isa. Hindi siya maaaring magtago habang buhay. Darating ang araw, magtatanong ulit si Liam. At sa araw na iyon, anong isasagot niya? Na pinili niyang magtago kaysa lumaban? Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya magiging isang duwag. Lalaban siya para sa karapatan ni Liam, para sa kanilang kinabukasan. Nang may kapayapaan na sa kanyang puso, tumayo siya para bumalik na sa bahay. Ngunit habang papalubog ang araw sa abot-tanaw, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na pamilyar. Isang boses na nanginginig. Isang boses na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Alena, napahinto siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco. Walang mamahaling suit, walang bodyguard, walang bakas ng CEO.
Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa buhangin. Mukha siyang pagod at payat, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay na hindi pa nakikita ni Alena dati. Isang hubad na pagsusumam. Ang buong mundo ni Marco Imperial ay gumuho 5 taon na ang nakalipas. Ang mundo niya ay itinayo muli sa yelo at bakal, ngunit sa pagkawala ni Alena at Liam, ang pader na iyon ay gumuho na rin. At ngayon, heto siya. Nakatayo sa buhangin ng isang liblib na dalampasigan sa Batangas. Walang bodyguard, walang mamahaling sasakyan na naghihintay, walang kapangyarihan. Tanging ang kanyang pagod na katawan, ang kanyang pusong puno ng pagsisisi at ang pag-asa na sana sa huling pagkakataon ay makinig si Alena sa kanya. Nakatitig siya kay Alena na unti-unting lumingon. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkabigla. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito, ang takot at ang isang pamilyar na kislap ng pagtitiwala na matagal na niyang hinahanap. Alena, bulong niya muli, ang boses ay paos at basag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay pinupuno ng tunog ng mga alon. Sa ilalim ng papalubog na araw, tila sila ang tanging 2 tao sa mundo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alena, ang boses ay nanginginig. Lumapit si Marco. Dahan-dahan, binibigyan siya ng espasyo. Hindi siya lumapit ng todo. Alam niya ang pader na itinatayo ni Alena. Hinanap ko kayo, sagot niya, prangka. Hinanap kita, Alena. Hinanap ko kayo ni Liam. At paano mo kami nahanap? Akusasyon ang nasa boses ni Alena. Nag-hire ka ba ng iba pang private investigator? Hindi ka ba titigil, Marco? Hindi ka ba titigil sa paggamit ng pera at kapangyarihan mo para kontrolin ang buhay ng iba? Umiling si Marco. Nagpumilit siyang tignan ang mga mata ni Alena. Hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at katotohanan na nasa kanya. Hindi ko ginamit ang pera ko. Hindi ko ginamit ang koneksyon ko. Hinanap kita. Bilang si Marco lang. Inilabas niya mula sa kanyang lumang backpack ang isang makapal na brown envelope. Hawak niya ito ng mahigpit. Ang bigat nito ay parang bigat ng kanyang konsensya. Hindi ako humihingi ng pabor, Alena, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas matatag ngayon, puno ng isang bagong katapatan. Hindi ako humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong hindi ko iyon karapat-dapat, pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Iniabot niya ang envelope. Nag-alinlangan si Alena. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha niya ito. Ito ang lahat ng nalaman ko, patuloy ni Marco. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin kay Alena. Ang mga dokumento, ang mga bank records, ang mga testimonya, ang lahat ng kasinungalingan niya at ang katotohanan kung paano kayo itinago sa akin. At kung paano muntik nang mapahamak si Liam. Naglabas ng buntong hininga si Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay lumambot at mayroon dong kirot na higit sa pagsisisi. Ito ay kirot ng pagkawala. Ang ina ko, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang paghahanap sa anak ko, ang naging dahilan kung bakit nasagasaan si Liam. Ang kawalang ingat ng inupahan niya. Hindi niya sinasadya, pero siya ang dahilan. Ang mukha ni Alena ay unti-unting nanigas
habang nakikinig. Hindi siya nagulat sa pag-amin na iyon. Ang balita ay sinabi na niya sa kanya noon. Ngunit ang marinig ito mula sa bibig ni Marco na puno ng matinding sakit ay iba. At ang tungkol sa atin noon, patuloy ni Marco, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang ina ko, niloko niya ako. Ginawa niya akong paniwalaan na niloko mo ako. Na pinagnakawan mo ang kumpanya. Inilabas niya ang pekeng ebidensya. At ako ang naging tanga. Mas pinili kong paniwalaan siya kaysa sayo. Para akong bulag. At dahil doon, nawala kayo sa akin. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga mata. Lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagkalito. Ngayon, sa harap niya, ang katotohanan ay hubad at walang pagtatago. Ang lalaki sa harap niya, ang minahal niya, ay hindi nagtaksil sa kanya. Siya ay biktima ng sarili niyang ina. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako, Alena, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanya, puno ng pagsusumamo. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa akin. Ang hinihingi ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na maging ama kay Liam. Yun lang, hindi para kuhanin siya, kundi para makasama siya, ang maging ama na karapat-dapat sa kanya. Pagkatapos, isang tunog ng maliit na yapak ang narinig nila mula sa likuran. Mama! Nakaabang si Liam. Ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita si Marco. Papa! Sigaw ng bata. Isang ilaw ang biglang sumilay sa mga mata ni Marco na hindi pa nakita ni Alena kailanman. Ang pagod at sakit ay biglang naglaho, napalitan ng isang dalisay na tuwa. Hindi nag-alinlangan si Liam. Tumakbo siya papalapit. Binuhat ni Marco si Liam. Mahigpit na niyakap ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ang mukha nito ay inilibing niya sa leeg ng bata. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na hikbi. Anak ko! Bulong ni Marco. Anak ko! Nakatayo si Alena, pinapanood ang eksena. Ang kanyang puso ay nabibiyak at buo sa parehong sandali. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang galit, ang kanyang sakit ay unti-unting naglaho, natunaw sa init ng muling pagtatagpo ng mag-ama. Ang katotohanan ay malaya na. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho na, at sa kanyang mga mata nakita niya ang isang bagong simula. Ang desisyon na bumalik sa Tagaytay ay hindi madali para kay Alena. Ito ay isang desisyon na pinaghalong takot at isang munting kislap ng pag-asa. Sa loob ng mamahaling sasakyan ni Marco. Habang pabalik sila mula Batangas, ang katahimikan ay mabigat. Si Liam, na masayang-masaya dahil kasama na niya ulit si Papa Marco, ay mahimbing na natutulog sa likod. Ngunit si Alena, na nakaupo sa passenger seat, ay hindi mapakali. Hininto ni Marco ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng daan na may tanawin ng lawa ng Taal. Pinatay niya ang makina. Alena, sabi niya. Hindi tumitingin sa kanya, nakatuon ang mga mata sa tanawin. Alam kong natatakot ka pa rin, at naiintindihan ko. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang lahat ng sakit. Sa wakas lumingon siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ni Alena ang isang katapatan na hindi pa niya nakita dati.
Pero gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para patunayan na nagbago na ako. Nakarapat dapat ako na maging ama ni Liam. Huminga ng malalim si Alena. Ito na, kailangan niyang sabihin. Kailangan niyang itayo ang mga pader para protektahan ang kanyang puso, kahit na unti-unti na itong gumuho. Babalik ako, Marco, sabi niya. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Babalik tayo sa Tagaytay. Pero may isang kondisyon. Nag-angat ng tingin si Marco, handang makinig. Gagawin natin to para kay Liam. Magulang niya tayo. Ikaw ang ama, ako ang ina. Hanggang doon lang muna. Walang tayo. Kailangan ko ng panahon. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Marco. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ito ng pag-unawa at paggalang. Tumango siya, isang mabagal at sinserong tango. Naiintindihan ko, sagot niya. Kahit anong kailangan mo, Alena, susundin ko. Ang mahalaga, narito ako para sa inyo. At tinupad niya ang kanyang pangako. Ang mga sumunod na linggo ay isang dahan-dahang sayaw ng paghilom. Si Marco ay umupa ng isang maliit na bahay na hindi kalayuan sa kapihan sa ulap. Bawat umaga, dumadaan siya para ihatid si Liam sa maliit na eskwelahan nito. Bawat hapon, sinusundo niya ito. Sila ay naging isang pamilya, ngunit may isang hindi nakikitang linya sa pagitan nilang dalawa. Isang linyang iginuhit ni Alena na maingat na nirerespeto ni Marco. Isang Sabado ng hapon, nagkayayaan silang magpiknik sa isang parke. Si Alena ang naghanda ng pagkain, mga simpleng sandwich at prutas. Si Marco naman ang naglatag ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno. Pinanood nila si Liam habang masaya itong nagpapatakbo ng saranggola. Ang hangin ay malamig at ang araw ay mainit. Salamat dito, Alena, sabi ni Marco, habang sabay nilang pinapanood ang kanilang anak. Para kay Liam, mabilis na sagot ni Alena. Ngumiti si Marco, isang malungkot na ngiti. Alam ko, sa mga sandaling tulad nito, nahuhuli ni Alena ang kanyang sarili na nakangiti. Nakikita niya kung gaano kabuting ama si Marco. Pasyente, mapagmahal, at laging naroroon. Ang mga pader na itinayo niya ay unti-unting nalulusaw sa init ng mga sandaling iyon. Ang kilig na akala niya ay matagal nang patay ay muling nabubuhay, mas matanda, mas malalim. Isang araw, tinuruan ni Marco si Liam na magbisikleta sa harap ng coffee shop. Hawak-hawak ni Marco ang likod ng bisikleta habang si Liam ay nanginginig na nagpepedal. Si Alena naman ay nakatayo sa gilid, sumisigaw ng mga salita ng pampalakas loob. Kaya mo yan, anak. Diretso lang ang tingin. Huwag kang bibitaw, Papa, sigaw ni Liam. Hindi kita bibitawan, champ. Pangako, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay sandaling sumulyap kay Alena. Ang pangakong iyon ay tila hindi lang para kay Liam. Nang sa wakas ay nakabalanse si Liam at nakapagpedal ng mag-isa sa loob ng ilang segundo. Sabay silang napasigaw sa tuwa. Nagyakapan silang tatlo sa gitna ng daan. Isang perpektong litrato ng isang masayang pamilya. Sa sandaling iyon, walang linya, walang pader. Ang katahimikan ay nasira isang hapon. Nasa loob sila ng kapihan sa ulap. Si Alena ay nagtitimpla ng kape habang si Marco ay tinutulungan si Liam sa kanyang assignment. Biglang, isang itim na Mercedes-Benz
ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Victoria Imperial. Agad na nananigas si Elena. Ang takot na akala niya'y nawala na ay biglang bumalik. Ngunit bago pa man siya makakilos, tumayo na si Marco. Humarap siya sa pinto, ang kanyang katawan ay isang kalasag sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang bagong pamilya. Pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Marco, anong kahibangan ito? Sabi nito, ang boses ay nanginginig sa galit. Nagpapadala ako ng mga abogado, ng mga offer, at naririto ka lang, naglalaro ng bahay-bahayan. Iiwan mo ang lahat, ang pangalan, ang yaman, ang kumpanya, para sa babaeng yan. Ito na ang huling pagsubok, ang huling laban. Kalmado si Marco. Ang Marco na ito ay hindi na ang binatang duwag o ang galit na anak. Ito ay isang lalaking buo na ang loob. Hindi ko sila iniwan, Mama, sagot niya. Ang boses ay matatag at pinal. Pinili ko sila dahil sila ang pamilya ko. Pamilya? Tumawa si Doña Victoria ng mapakla. Kami ang pamilya mo, ang dugo ng mga imperial, umiling si Marco. Lumapit siya at marahang isinara ang pinto. Pagkatapos ay lumingon siya pabalik sa kanyang ina. Ang pamilya ay hindi dugo, Mama. Ito ay pagmamahal. Ito ay pag-aalaga. Mga bagay na hindi mo kailanman naunawaan. Lumakad siya pabalik at tumayo sa tabi ni Elena. Hinawakan ang balikat nito. Tapos na tayo, Mama. Ang pamilya ko ay narito, sa kapihan, sa ulap. At kung hindi mo kayang respetuhin yon, malaya kang umalis. Natigilan si Doña Victoria. Tiningnan niya na ang kanyang anak. Ang determinasyon sa mga mata nito, ang paghawak nito sa braso ni Elena, ang batang nagtatago sa likod nila. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natalo siya. Wala ng armas, wala ng panakot, walang imik tumalikod si Doña Victoria. Lumabas siya ng coffee shop, sumakay sa kanyang kotse, at umalis na parang isang multo na naglaho sa liwanag. Nang mawala na ang sasakyan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Huminga ng malalim si Elena, pinapakawalan ang lahat ng takot na kinimkim niya. Lumingon si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi na niya kailangang itago. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako. Tapos na, bulong niya. Tumingin siya sa mga mata ni Elena, pagkatapos ay kay Liam. At pabalik ulit sa kanya. Oras na para maging buo tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi lang para kay Liam, kundi para sa atin. Makalipas ang ilang buwan, ang kapihan sa ulap ay sarado para sa araw na iyon. Ngunit hindi ito madilim at malungkot. Sa halip, ang buong lugar ay pinalamutian ng maliliit at kumukutitap na mga fairy lights na nakasabit sa mga dingding at nakapulupot sa mga halaman. May mga maliliit na vase ng mga puting bulaklak sa bawat mesa. Ang hangin ay puno ng pamilyar na amoy ng kape, ngunit ngayon, mayroon itong kasamang tamis at pag-asa. Nakatayo si Marco sa gitna ng coffee shop. Ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis kaysa noong haharapin niya ang pinakamalaking business deal ng kanyang buhay. Paulit-ulit niyang kinakapa ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Tinitiyak na naroon pa rin ito. Hindi ito malaki, hindi ito mabigat, ngunit para sa kanya
Hawak nito ang bigat ng kanyang buong hinaharap. Papa, handa na po ba kayo? Napatingin siya sa kanyang maliit na kasabwat. Si Liam, na nakasuot ng isang maliit na bowtie, ay nakangiti sa kanya ng malawak. Ang mga mata ay kumikinang sa excitement. Ngumiti pabalik si Marco at lumuhod para maging kapantay ng kanyang anak. Inayos niya ang bowtie nito. Kinakabahan si Papa Champ. Paano kung hindi siya pumayag? Nag-isip si Liam. Bibilhan ko po siya ng maraming ice cream. Papayag po yon, Mike po yon. Tumawa si Marco, isang tunay at magaan na tawa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Salamat partner, you're the best. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng pagdating ni Alena. Mabilis na nagtago si Liam sa likod ng counter. Nagpipigil ng tawa. Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Pumasok si Alena sa pinto, ang mukha ay puno ng pagtataka. Marco, Liam, akala ko ba may dinner lang tayo sa labas? Bakit sarado ang shop? At anong lahat ng ito? Ang kanyang mga mata ay umikot sa paligid, sa mga ilaw, sa mga bulaklak. Dahan-dahan, isang realisasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Lumapit si Marco sa kanya. Hindi na siya ang CEO na may malamig na awtoridad. Hindi na siya ang basag na lalaking puno ng pagsisisi. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay si Marco lang. Ang kanyang Marco. Hindi ito ang simula na pinangarap natin noon, Alena. Simula niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Ang pangarap natin noon ay perpekto, walang gasgas, parang isang fairy tale. Tumingin siya sa kanilang paligid, sa munting coffee shop na naging saksi sa lahat. Pero ang kwento natin, hindi ito naging perpekto. Nagkaroon ito ng mga lamat, ng mga sugat, ng mga peklat. At ang mga peklat na yon, hindi na mawawala. Hinawakan niya ang mga kamay ni Alena. Ang mga ito ay mainit sa gitna ng malamig na gabi. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang kapintasan. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano mahalin ang bawat kapintasan ng isa't isa. Ang mga peklat mo, ang mga peklat ko, iyon ang nagpatatag sa atin. Iyon ang nagturo sa atin kung paano magmahal ng mas malalim. Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa harap ni Alena. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi isang malaki at nakakasilaw na diamante ang laman. Isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Sa ibabaw nito, mayroong dalawang maliit na simbolo na magkadugtong. Isang ulap at isang bundok. Ang ulap para sa ating kapihan sa ulap kung saan tayo muling nagkita, paliwanag niya. At ang bundok para sa Tagaytay, ang lugar na nagbigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Alena. Ang mga luhang ito ay hindi na luha ng sakit o ng pangungulila. Ito ay mga luha ng dalisay na kaligayahan. Inangat ni Marco ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal at ng kaunting kaba. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, Alena. Walang ganoon. Pero maipapangako kung mamahalin ko lahat ng hindi perpekto sa'yo, sa atin. Mamahalin ko ang mga peklat natin. Araw-araw, habang buhay.
Alena Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Will you marry me? Hindi na kailangan pang mag-isip ni Alena. Ang sagot ay matagal nang nasa kanyang puso. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Oo, bulong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Oo, Marco, pakakasalan kita! Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Mas makinang pa ito sa kahit anong diamante sa mundo. Tumayo siya at niyakap niya si Alena ng mahigpit. Yes! Isang masayang sigaw ang narinig nila. Lumabas si Liam mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo para yakapin silang dalawa. Sabi ko na po, sabi ko na mag-yes si Mama. Natawa silang pareho habang yakap-yakap ang kanilang anak. Silang tatlo, sa gitna ng kanilang munting coffee shop, ay sa wakas buo na. Lumabas silang tatlo sa balkonahe ng kapihan, sa ulap. Magkahawak kamay si Marco at Alena, habang si Liam ay nakakandong sa mga balikat ng kanyang ama. Sa kanilang harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bulkang Taal, nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Pinanood nila ang kagandahan ng panibagong simula. Isang pamilya na hindi binuo ng kayamanan o ng perpektong nakaraan, kundi ng mga pinagdaanang sakit, ng katotohanan, at ng walang hanggang pagpapatawad. Sa kapihan sa ulap, kung saan nagsimula ang lahat, doon din nila natagpuan ang kanilang walang hanggan. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig nina Alena, Marco, at ng kanilang munting anghel na si Liam. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Bawat minuto na inilaan ninyo para samahan sila sa kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat po ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe. May mga pagkakataong napangiti ako, kinilig, at may mga sandali ring napaluha ako kasama ng ating mga bida. Sana po ay may naiwang aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwento nila. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kakayahan nating magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Dahil sa pagpapatawad lamang natin, matatagpuan ang tunay na paghilom at ang pag-asang bumuo ng isang mas magandang bukas. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay ang pagtanggap sa mga peklat na bumubuo sa ating pagkatao. Marami pong salamat muli. Hangad ko pong marinig ang inyong mga saloobin at kung ano ang pinakapumatak na eksena sa inyo. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.